Sabi sa'yo eh, ikaw nang lalaglag sa sarili mo, di ba? Ay, nako. Hello, wala ka na pera ngayon. Ay, meron no. May pera ako. Oh. Marami pa akong pera, oh. Oh, kita mo? Marami pa akong binibilang. Hindi pa ako magugutom. Oh. Napakarami naman yung pera ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Around 15,000. Ayos, di ba? Ang galing mo talaga. Kaya, mga kahombre ko, maniwala kayo sa akin. Kung totoong maraming perang hawak yan, trust me, ipeplex niya yan. Kaso, ayan lang ho talagang hawak niya. Para sa kanya, malaki na yan, mga kahombre ko. At dito, mga kahombre ko, siya daw ay nag-harvest ng hito. Eh, nga pala, humarvest ko yung hito namin, ha? Baka gusto nyo ng hito, mura lang, 2.20 lang 1 kilo. Tsariwa-tsariwa. Oo, may mga ano siguro yung na-harvest namin, mga 12 tonelada ng hito doon sa plaisdaan. Kaya baka gusto nyo bumili, 220 lang 1 kilo. Pwede na rin 180, may tawad na, mga malalaking hito yun, mga giant hito. May kakainin na naman ako. Grabe! 12 toneladang hito, tas wala kang mapakita? 15,000 pesos nga ipineplex mo yung hito mo, hindi mo mapakita sa video mo? Now, do you really expect na maniniwala kami sa mga hearsay mo na naman? Eh, hindi mo nga ma-flex yan eh. 15,000 pesos mo nga na pe-flex mo? Eh, yung tonelada mo pa kaya na hito? Nako, mga kahombre ko, knowing this guy, malamang na i-flex niya na yan kung totoo yan, di ba? Huwag kayong magpapaniwala. Hindi totoo yan. Oo! Itong nilabas ni Pugenius na nilabas niya na pumunta raw ako ng Benguet, Boss JL daw sa farm. Yung pinakita niyang picture ng farm ko ho yun sa Isabela. At na ngayong naisip ko, yung JL, Mayor Jesus Ladaran na ninong ko. Siya yung tagbabantay ng aking mga lupain at plaisdaan. Nga pala. Mema talaga tong hinayupak na Yulin Budol-Budol na to, no? Mema, no? Mema post lang. Diba? May Boss JL ka pang nalalaman. Ninong at ninang ko yung sinasabi mo, bantay ng plaisdaan ko yun at saka ng lupain ko. Kinaginad to. Wala naman sa Benguet yun eh. Nasa Isabela yun. Aba! So, ibig sabihin, mga kahombre ko, ang trabaho ho ng ninong niyang mayor kuno, di ba? Ay ang bantayan ang kanyang farm at ang kanyang mga manok at isda. So, ibig sabihin, mga kahombre ko, itong kanyang ninong na mayor, ang kanyang mamamayan ay yung kanyang mga manok at kanyang mga isda. Tama? At ngayon, sinasabi mo pa yan in public? Ninong mo, ilalaglag mo o sisiraan mo ng ganyan sa social media? Di ba? Pwede ba namang ganon? Na ang trabaho ng isang mayor, ganyan? At for your information, Norman Gusgusit, ex-mayor. Wag ex-mayor. Actually, nalaman na po ni Pugenius kung sino yun. Ngayon, itong ating kaibigan, si JC De La Cruz, kinumpirma yan tungkol dyan sa kung sino yan. Yang binabanggit ni Kulaong. Pinabanggit ni ni FG, ni Pugenius na JL. Hindi yung JL na Jesus Ladaran, iba po 'yun. Ito po yung hituan ni Kulaong, ayan Nakita niyo na po ba 'yan, yung hituan ni Kulaong? Okay, puntahan ko yung chat sa akin ni Tol JC De La Cruz. Inano niya sa akin 'yun eh. Sinabi niya sa akin kung sino yung sinasabing Boss JL. Puntahan lang natin yung chat para mabasa ko kasi para malaman natin dito. Okay.
Hanapin ko lang po kasi nandito yun eh. Chinat ko siya nun eh. Tinanong ko siya, oh, sino ka ako yun? Ba't ganun? Ba't JL? Ano yung JL? Ayun, sinabi na niya, no? Sinabi na yun nga po yun. Okay. B. Eileen. Ayun. Okay. Kita ko na. Yung may-ari daw po ng farm ay siguro naman kung babanggitin ko yung first name, hindi naman masama eh, no? Kasi hindi ko naman sinabi kung sino eh. O basta yung Boss JL, business partner ng isang kilalang tao na konektado po sa mga manok panabong o sa sabong. Yun po yung JL, yung may-ari ng farm. Yung unang pangalan po na J, ang sumunod na letter ay O. So Joe, nagsisimula sa Joe yung pangalan. Tapos yung business partner nito, si BP. Yun po yun. Kaya ito si Kulaong, syempre, nakaisip siya, JL, sino kayong JL? Booking ako Teka, isip nga tayo ng palusot. Yung ninong ko, JL din yun. Jesus Ladaran. 'Di ba? Yan po yung na Lardizabal. Hindi po. Malayo sa Lardizabal eh. 'Di ba? Okay. Ayan katulad nito, yung hituan niya ni Kulaong, 'di ba? Ayan pa si Casper nagla-live, naghihiwa na hito si Kulaong, may pusa pa sa ilalim. Basta business partner ni BP. Yung pong Lardizabal, hindi po. Sige, sabihin mo first name, hulaan namin yung L. Mga to eh. Mga kasi to, private person to. Hindi po ito taong sokmed. Tapos yung BP, politiko. Politiko po. Yun po yung business partner nitong si JL na inuutangan ni Kulaong. Kaya nga sabi niya, farm daw niya yung pinicturean ni Pugenius o yung nakita ni Pugenius. Yung nakita niya sa post ni Pugenius, farm daw niya yun. Parang hindi po niya farm yun. Kasi kung farm niya yun, bakit hindi niya puntahan ngayon? Nandun siya sa Isabela. Ba't hindi niya ipakita ngayon? Gano lang yun. 'Di ba? Kung nasa Kawayan Isabela siya, punta lang siya ng konti sa Ramon, biyahe lang ng konti. 'Di ba? Hindi malayo-malayo. Ba't hindi niya ngayon mapuntahan yung farm niya? Sana may mag-comment sa kanya eh. Boss, puntahan mo nga yung farm mo. Mag-live ka nga sa farm mo. Kita nyo, hindi niyan magagawa. Pati yung kita nyo, nag-harvest daw ng tone-toneladang hito. Nagpunta ng Isabela, bakit hindi nila live yung mga hito? 'Di ba? Ayan nagtinda na lang ng hito si Kulaong. Mali po Chris Warren at 6 mali po. Hindi na lang natin, wag niyo na lang hulaan kasi eto mga taon to, mga private person. Yung isa dating politiko, yung isa. Yung business partner. Kilala nyo, pero kasi alam naman natin na inaano lang naman yan eh. Ipinapasok lang ni Kulaong sa issue niya para kunwari, 'di ba, may kapit, may pera, may kapangyarihan, pero wala yung pinuntahan niya na inuutangan niya doon sa Baguio. Mga private person po ito. Siguro baka nakilala niya sa sabong, nakilala niya sa poker, kaya inuutangan niya.
Baka nakasolicit ng kaunti doon kaya may pera. Play na po natin tong kay ay teka. Ano ko pa pala to. Ayan, iangat ulit natin. So si Kulaong po, nagtinda na lang, mabuti pa magtinda ka na lang ng Kulaong. Magtinda ka na lang ng hito. Yan pa maganda. 'Di ba? Ito, tinda ka na lang ng hito. Malinis, marangal. Malinis at marangal na trabaho. Hindi mo na kailangan na mambudol, manloko, magpanggap na Marcos. Total naman, 12 tons yan. 'Di ba? Putya, buhay na buhay ka na diyan sa 12 na yan. Sa 12 na yan. Ano tawag ito? 12 tons. Yan ang niyan. Yan ang gawin mo na lang, Kulaong. Okay, ito. Wish ko talaga makulong na yan. Sana nga po. Yan din wish natin. May pusa pa na umiihi. Di ba, Tito Waldo? Sa sinabi ng pastor na kapatid niyan, ibig sabihin, lumaki talaga yung pangit na yan ng kulang sa aruga. Yun nga po. Clash Royale mali din hindi tama eh. Ito, punta na natin to ulit video ni MG. Tao. Magkaiba ang ex-mayor sa mayor. Dating mayor, hindi mayor ngayon. Huwag mong gawin tanga yung mga tao. Ex-mayor. At naniniwala ako na walang sino mang mayor, kahit dati, ex-mayor, na maghahandle at magiging chaperon, no? Tagapagbantay, tagapangalaga ng lupain mo, ng mga manok mo, at isda mo. Gawin mo kasi yan sa mundong nabili mo. Huwag dito sa mundo na to. Kasi literal na babatukan, tutok-tukan ka lang, dadagukan ka sa mukha ng paulit-ulit. Kasi Tama yan. Natawa naman ako sa comment mo, Ate Pink Butterfly. Baka pag nagtitinda ng dak sa gilid. hindi na tanga yung mga tao ngayon, Norman Gusgusi. Mga kahombre ko, mulat na mulat yan sa katotohanan. Wala ka maloloko dito, Norman Gusgusi. Tapos na yung year na yan. Tapos na yan. At ito rin ang sinabi niya sa head ng isang departamento na naman ng gobyerno. Bet. Alam niyo ba si Bet? Asek ng DILG yan. Tagabili ko ng bigas ng COVID yan, nung pandemic. Grabe naman yan. Kahit yan, napakatibay talaga ng sikmura mo sa pagsisinungaling, Lahat na ng tao, lahat na ng matataas na opisyal, tauhan mo lang. Ang galing talaga, mga kahombre ko. Solid talaga to. Sinagot rin ni Gusgusin sa live, mga kahombre ko. Una mong kaibigan, si Casper. Pangalawa, yung in-interview mo laban sa akin na scripted. Pangatlo, itong EG. Pang-apat, itong bago mong kasama. Pang-lima, isa pa ito. Ay, walang yaka. Ikaw naman pala yung kriminal. Tingnan mo, nakita ko yung sinabi niya, walang yaraw ako yung kriminal. Sa awa po ng Diyos, lahat po ng akin tinatanggap na mga kasama bilang tao, bilang mga bodyguard at mga tauhan, ay totoo po na sila ay mga nakulong. Yan ay pagtupad sa aking pangako na nakahanda akong tulungan sila at ituring na isang malayang mamamayan sa malayang pamayanan ng malayang lipunan. Totoo po yun, hindi ko po yan kinakahiya. Pero hindi na nga ibig sabihin, sila ay yung aking mga kaibigan. Sila ay aking mga tauhan na itinuturing ko hong kaibigan. Ganyan ako tumuring ng tao. Gusto ko sagutin mo tong sinabi ko. Kung kasalanan at kamalian ang magbigay ng pag-asa sa mga bilanggo na bagong laya, dahil ipinamumukha nyo sa kanila, ipinapahiya nyo sila Biruin nyo Kita nyo ako, pinagmamalaki ko pa sila. Pang bodyguard ko. Ito. Pero kayo, yung grupo nyo na FT group, putang-ina, ipinopost nyo nga yung mga mukha nila, pati mugshot nila, putang-ina naman Ipinopost nyo nga yung pagmumukha nila, ipinahihiya nyo nga sila sa lipunan Kinang-ina mo. Hindot ka talaga. Tang-ina. Huwag ako
Wag ako. Madadagdagan ang kahihiyan mo. Kinang ina mo. Putang ina mo eh. Yung mga tauhan ko eh. Ipinopost mo lahat, pati mugshot eh. Ulitin ko sa'yo mga gago, hindi mo ko kaya. Alam mo yung ginawa mo sa akin? Yung ginawa mo? Yung pagkaso mo na iniba mo address ko? Gusto mo gawin ko sa'yo? Idamay ko kayong lahat? Oh, nung sumugod ka sa bahay, pati lahat ng may-ari ng sasakyan, gusto mo idamay ko na? I-involve siya ron. Accessory of the crime siya. Siya may-ari ng sasakyan. Gusto mo idamay ko? Ibahin ko address? Para hindi nyo alam, lumipas ang panahon, may warrant of arrest kayo. Gusto mo? Pwede kong gawin yon. Aba, nagmimistula at mukhang bumabalik na ulit ang Pastor Norman natin, mga kahombre ko, ha? Mukhang tinamaan na naman ng matindi ng lintik to kay MG, mga kahombre ko, di ba? Wasak na wasak talaga, mga kahombre ko. So ngayon, ha? Tinuturing niya daw kapatid, kaibigan, at kapamilya ang mga to at binigyan ng hanap buhay ang mga ito nang nakalaya. Aba, talagang napakabait. Santong kabayo to, mga kahombre ko. Sobrang, wow, ang bait mo, sobrang bait mo. Sobra. Parang alam nyo sa nangyari doon kay kay Kulaong nung nabutasan niya si Sabi, tapos na-question natin yung kanyang mga kasama na mga may kaso. Alam mo parang ang nangyari si Kulaong, parang hero pa eh. Hero pa ng mga OFW at hero pa ngayon ng mga nakakalaya. No, parang ganun, parang galing talaga mag-iba ng istorya nito si Kulaong. Pastor Norman, mga kahombre ko. Kaso lang, ano to mga pinagsasabi mo na ito? Nagdala lang ako, puro mga askal lang yung dinala ko. Mga sunog baga lang yung dinala ko sa'yo. See? Hindi hope ang binibigay mo sa mga yan. False hope! Kasi for sure, hindi mo naman kayang i-maintain yan. Hindi. 5,000 nga nung dati mong tauhan, di mo mabigay. At the end of the day, siniraan mo pa. Sabi ko nga sa'yo, gusto mo ipalo ko yung mukha mo sa mukha ni Ian eh. Paano naman ako kakabahan latakit ay yagbols ko dyan? Magnanakaw yan. Kompleto report dito. Oy, Ian, hintay mo yung kaso mo, ha? Oh. At dito na ako sa bahay, kararating ko lang after so many years. Maraming nawawala, Ian. Maraming nawawala. Maraming nawawala. Kung walang nawawala rito, ba't di ka pumunta rito? Pumunta ka rito para tunayan mong walang nawawala. Nagpunta ka pa kay Makabaho. Lahat na Pinapapunta si Ian doon. Kala naman niya, engot-engot si Ian. Kapag pumunta si Ian doon, syempre, itetrasyon na nila doon yun. At sasabihin nila, kaya ikato nagpunta dito kasi magnanakaw. Kaya to bumalik dito kasi magnanakaw. May gagawing masama. Katulad nung kanyang pinagplanuhan kay The Kings. Ganun lang yun. mga naging tauhan mo na nagsabi lang ng totoo sa social media, siniraan mo lang hula. Tas ngayon, all of a sudden, mahal mo na sila. Tas ganito naman palang sinasabi mo. Nagdala lang ako, puro mga askal lang yung dinala ko. Mga sunog baga lang yung dinala ko sa'yo. Akala ko ba mahal mo yung mga yan? Kaibigan ng turing mo, tas askal ang tingin mo? Mga sunog baga? Hindi ba yung mga ganyan mga tao, wala ng future yan usually? Akala ko ba, binibigyan mo sila ng chance, ng trabaho, di ba? ng hope sa life? Kasi nakalaya na sila. False hope ang binibigay mo. Nagdala lang ako, puro mga askal lang yung dinala ko. Mga sunog baga lang yung dinala ko sa'yo. Kawaw, durog talaga mga kahombre ko. Grabe! Ang tanong ni Mangusin sa akin ay ito. So, sa susunod na vlog ka, gusto ko sagutin mo tong sinabi ko. Kung kasalanan at kamalian ang magbigay ng pag-asa sa mga bilanggo na bagong laya. At ito ho, ang sagot ko sa kanya. Nagdala lang ako, puro mga askal lang yung dinala ko. Mga sunog baga lang yung dinala ko sa'yo. Sorry, Norman, ha? Kasi wala eh. Total naman, kahit naman ano siguro isagot ko sa'yo, hindi mo rin naman maiintindihan kasi ang baba ng comprehension mo. Tama. Sasabihin ko, A, ang isasagot mo, Z. So wala rin kwenta, di ba? Sayang lang naman yung potential ko at yung katalinuhan ko
na iaalay pa sa'yo. Okay na yan. Ayan na lang sagot sa'yo. Nagpapaawa-paawa ka pa. Akala mo naman may maaawa sa'yo. Di ba? Pa-victim ka na naman. Eh, hindi ba sa'yo nang galing to? Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Since you are a friend of a con, and then all of you are a con. Oh, eh di ipinlay ko lang din yung mga friends mo. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Since you are a friend of a con, and then all of you are a con. Di ba? Now, tell me who is my friend. My friend is businessman. My friend has a good reputation. I am a friend of lawyer. I have a friend judge and a police officer. So tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. They are your friend. Huwag niyo namang itanggi. Nasaan ang abogado ng tropa? Nasaan ang matataas mong opisyal ng mga tropa? Eh wala kang maipakita eh. Ito yung mga tropa mong pinapakita. Wasak. Ang sakit, no? Walang yan. Grabe ka talaga, MG. Ba't mo kasi ako sinabihan ng... Ano, makagago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Siyempre, masunurin akong bata. Susundin kita, 50 anyos ka na, nakahiya naman sa'yo. So hanggang dito na lang mga kahombre ko. Iintayin ko ulit ang susunod na kahibangan at kasinungalingan ng tao na ito. One love, good fucking vibes. Hello, Casper the Friendly Ghost is back, and let's find out the answer for this episode. After watching all of it, we can confidently say that the answer is D. Angry Mangustin. Putang ina naman eh. Inang ina mo. Hindot ka talaga. Puro ano eh, no? Puro angry mangusin eh. Diba? Ayan eh, no? Si Mesa Mark. Okay. O, pwede mo naman ibigay dyan yung ano mo, pangalan ng channel mo para mapuntahan ng ating mga kaibigan dito. Ayan, nagpa-vlog siya. Kamusta mo na lang kami kay Sian Gasa pag nakikita kayo, ha? Yan ay frustration ko eh. Sa kasi nasa Malaysia ako, katabi lang niya ng Thailand. Thailand at Malaysia magkatabi lang. Bus lang ang sasakyan mo. Kaya lang, hanggang matapos ang pandemya, hindi kami nakapunta. Umuwi kami ng Pilipinas. Hanggang kami umuwi, hindi kami nakapunta kasi pandemya. Kahit anong gusto namin, actually nakapag-book kami ng plane ticket papunta ng Pattaya. Ang nangyari naman, hindi kami nakapunta sa Pattaya. Maganda sana dun sa Pattaya. Mura pa bilihin. Sobrang bobo ng tao na ito. Grabe. Kaya nga alam mo ate Mary Davis, kapag ito si Kulaong, hindi tumigil ng kakayansi, lalayasan to ng tao. Bakit? Mauuta eh. Kahit ako nga, nauuta na nga ako eh, sa kakayansi niya ng kakayansi. Ng Susan Yancy. Sobrang bobo mo, Norman Mangusin, mas matalino pa sa'yo ang grade 1. Tapos may sumusuporta, paano? Diba? Parang mapapaisip, bakit kaya ito sumusuporta? Ba't kaya pa ito sinusuportahan? Kitang-kita naman ang kaingotan. Sobrang nasubaybayan ko tong si Abnorman mula first bid ni MG hanggang ngayon. Hook na hook ako. Napaka-entertaining niya. Sarap paglaruan. Tama. Watching from Sheraton Hotel, Doha, Qatar, Richard Leonardo. Okay. Ayun, nag-uusap na yung dalawang Okay. Pag nahuyo si Kulaong at bigla nag-live, sigurado Bartolina malalayan. Oo nga, totoo yan. Diba? Ate Mary Espada, kaso po ate, di naman niya pera ginamit niya pang bail. Kung siya lang, di kayang makabail po. Preparasyon yan para pag nahuyo na siya, yan ang iyayabang niya sa loob para good shot.